Isang mapagpalang umaga sa ating mga lahat, mga kapatid kay Kristo. Muli, isa na namang pagkakataon na tayo binigyan ng Panginoon upang tayo ay magsagawa ng kanyang gawain ngayong umagang ito. At sana ang ating mga maririnig na salita ng Diyos na mula po sa ating magiging tagapagsalita sa umagang po ito ay atin pong maintindihan at ating maramdaman ang pagpapala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. And before we go on sa ating gawain sa umagang ito, ang inyo pong presider ngayong umagang ito, Joseph Agnad. At sa umaga pong ito ay nice po naming in-invite ang ating mga kasamahan sa ating YouTube channel na please subscribe and share our YouTube channel para mas marami pong makapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. And mag-comment na rin kayo dyan sa ating comment box kung ano yung mga sabi nyo sa salita ng ating Panginoon na ating maririnig sa umagang ito. Ganon din, pwede nyo pong i-type dyan ang mga pre-request na nais nyong may panalangin mamaya sa ating may panalangin tuwing may mga ganitong gawain. Prayer meeting at meron tayong prayer concern din sa ganitong mga gawain. Ayan. So, tayo po'y dadako muna sa ating pamanimula ay sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay dadako muna sa ating opening song na bibigyang pansin ng ating kapatid na si Brother Rinaldo Buenaventura at susundan niya ng opening prayer ng inyong lingkod. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, else will do, 'cause nothing else could take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. Help me know you are near. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else could take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want, you're all I've ever
Tayo po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Totoo po Panginoon, kami po ay lumalapit ngayong umagang ito. We are drawing near to you Lord God. Drawing us closer to you Lord God at this morning. Maraming salamat pagkat ikaw ay nandyan na gumagabay sa amin. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa magdamag na aming pamahinga ay ikaw po ang siyang gumabay at nagbantay sa amin. Ikaw ang nagproteksyon sa amin. Ngayong umagang ito, kami po ay makikinig ng iyong mga salita. Kami po ay lalapit sa iyo mananalangin. Nawa ang gawain ito ay iyong i-bless hanggang ito ay matapos, Panginoon. I-bless mo po kami at ikaw po ang siyang gumalaw sa aming mga buhay at ikaw ang siyang mag-workout sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat o Diyos. Purihin ka, dakilain ka sa aming mga buhay. Sa buong gawain ito, iyo pong ipagpalain, Panginoon. Sa lahat ng mga nakikinig, naway may tanim sa kanilang mga puso ang iyong mga salita na aming papakinggan sa umaga pong ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ito pong ang panalangin. Amen. Ayan. So then, napakasaya ng Panginoon pagkat tayo na naman ay makapakinig ng kanyang salita. Before po tayo magsikain ng ating mga umagahan sa ating pang-physical na pangatawan, before po tayo pumunta sa ating mga trabaho, ay ating munang namnamin ang ating pagkaing espiritual na ating maririnig sa oras na ito. So let's enjoy, let's fasten our seatbelt, para alam kong umaga pa at may naantok pa sa atin habang nakikinig sa ating gawain. Pero ayun nga, let's fasten our seatbelt and let's listen the word of God, not hear only but let's listen para atin itong may pasok talaga sa ating mga tenga at may lagay natin sa ating mga puso't isipan. Ngayon po ay atin na pong pakinggan ang ating salita ng Panginoon na ibabahagi po ng ating tagapagsalita sa umagang ito. Wala pong iba kundi ang ating kapatid na Sister Annalyn Oli. Isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid kay Kristo. Naririto naman po tayo sa ating morning devotion. Ayan. So, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay walang iba kundi ang Roma 8:28. Sabi dito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Manalangin tayo. Kailang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na ibigay mo sa akin muli ng pagkakataon na makapagbahagi ng iyong salita. Naway kabayan niyo ako na may deliver ko ng maayos ang mga salita mo. Ano man ang nais mo, naway maunawaan ng bawat isa. Ikaw pong patuloy na gumabay sa amin. At ikaw pong patuloy na magpunawa sa anumang mensahe ang marinig nila sa umagang ito. Maraming salamat. Ito po ang aking samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ulitin ko lang po ang verse sa umagang ito. Ang Roma 8:28. Sabi dito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Purihin ang Diyos. Okay? Dito muna tayo sa alam natin. Ibig sabihin, alam na natin
kung anong nasa puso natin, kung anong nasa isip, alam natin kung anong nasa paligid natin, 'di ba? 'Yun yung salitang alam natin. At ito pa, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ano bang tinutukoy dito? Ang ibig sabihin, sa lahat ng bagay, kumbaga yung sitwasyon natin, masaya man, malungkot, mayaman man tayo, mahirap, yun. Nasasabi natin na mabuti ang Diyos sa atin, lalong-lalo na pag natupad yung mga pangarap natin. Sabi natin na napakabuti ni Lord talaga sa akin, diba? At nanalo tayo sa contest, sabihin na lang natin. Nasabi natin na napakabuti ni Lord para sa akin kasi nanalo ako. Diba? Pero, kung tayo ba ay mayroon karamdaman o malubhang sakit o umarap tayo sa mga pagsubok, nasasabi ba natin na mabuti ang Diyos? Naalala ba natin siya? Nasasabi ba natin na napakabuti ng Diyos dahil sa karamdaman ko na to? Diba hindi? Kung minsan nga, kini-question pa natin ang Diyos. May Diyos pa talaga? Bakit ganito? Bakit sa dami-dami ako pa? O yung pamilya ko pa? Diba? Sabi natin yun. Kumbaga, sa mga mabubuting bagay na nagagawa sa atin, yun ang naisip natin siya na mabuti si Lord sa atin. Pero pag nandito tayo sa mga malulungkot, sa mga pagsubok, hindi natin sinasabi na mabuti si Lord sa atin, kundi kini-question pa natin. O diba? Alam naman natin na walang pagsubok na binigay si Lord na hindi natin malampas, na hindi natin kaya, diba? Kaya nga, gumagawa siya para sa ikabubuti. Kumbaga may plano sa atin si Lord o sa'yo ang Panginoon. May magandang plano sa'yo. Ba? Kung nababasa natin, iho ba yun? O diba, kahit na gano'n nangyari sa kanya, pero sinabi niya na napakabuti ng Diyos. Kumbaga, nakalimutan ko lang yung niya. O diba? Dapat ganyan din tayo. Kung may naman tayong karamdaman o marap tayo sa mga pagsubok, ipag-pray natin na kumbaga ipagpasalamat natin na dahil sa karamdaman ko to, kahit malubha, nandito pa rin ako na nalangin, lumalapit sa'yo. At yun. Ayun. Yung pasensya na guys. Pati ako na distract. Yun. So, dapat alalahanin natin palagi si Lord na kaya tayo nagkakaroon ng mga karamdaman or pagsubok
para kumbaga may plano sa atin si Lord. Lalong-lalo na ayaw tayo mapahamak sa mga kumbaga linalayo tayo. O ano man ang plano sa atin ni Lord, naway ipag-pray natin na huwag natin siya kalimutan, huwag natin isipin na porket na binigyan tayo ng pagsubok, ng karamdaman, huwag natin isipin na hindi mabuti si Lord. Kumbaga, palagi natin isipin na napakabuti ni Lord para sa atin. Kasi, yun nga, gumagawa siya ng ikabubuti sa mga nagmamahal sa Kanya. Tunay natin na pagkatiwala ng Panginoon o tunay tayo na magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya kahit na marami tayong pagsubok, kahit na may malubha tayong karamdaman, dapat palagi natin isipin na nandyan si Lord. May plano sa atin si Lord. Hindi naman sa palagi natin pupurihin si Lord na mabuti siya kapag mga masaya tayo o mayaman tayo, kundi mahirap man tayo, may karamdaman man tayo, dapat palagi natin isipin na mabuti si Lord. May ginagawa si Lord na plano para sa atin. At palagi tayong lumapit sa Kanya. Huwag tayo lumayo, kundi mas tatagan pa natin ang ating pananampalataya dahil sa Kanyang layunin. Di ba? Marami ang mahirap na sa ngayon ay kumbaga masagana na ang buhay nila dahil sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Pagtitiwala nila sa Panginoon. Kaya ngayon ay mga yung dati minsan ay walang-wala, minsan wala silang makain, matutulog na lang, pagising, wala pang makain. Pero ano na sila ngayon? Mga profesional na, masagana na ang kanilang buhay dahil sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Kahit na maraming pagsubok ang dumating sa kanila, pero hindi sila sumuko. Yun lang ang gawin natin. Imbis na questionin natin si Lord na kung bakit tayo pa, kung bakit nangyayari ito sa atin, manalangin tayo. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya dahil sa Kanyang layunin. Diba? So, dapat palagi natin isa puso, isa isip na nandyan si Lord para sa atin. May plano siya para sa atin. Kumbaga may layunin siya. May layunin siya sa'yo, may layunin siya sa akin, at sa atin. Kaya dapat palagi natin isa-isip na kung bakit nangyayari sa atin to dahil sa pagsubok, kung bakit tinitesting tayo ni Lord, kung hanggat saan ang paniniwala natin, kung sa mga
mabubuti lang ba na halimbawa sa mga mabubuting bagay lang ba o mga mabubuting nangyayari na sinasabi natin na mabuti siya, pero pag sa oras ng karamdaman, mga pagsubok, ay nasasabi ba natin na mabuti siya? Nasasabi ba natin na napakabuti ni Lord sa atin? Diba? Hindi. Kumbaga, kung di, yun nga sabi ko kanina, kini-question pa natin. Kaya, mga kapatid ko, mga kaibigan, palagi natin alalahanin, isa puso, isa isip na napakabuti ni Lord sa ating lahat. May layunin siya para sa atin. Kaya, anuman ang ating kalagayan, mahirap man tayo, mayaman, lagi natin isipin na mabuti si Lord sa atin. Kaya nga nang sabi ko kanina, kahit na yung iba na sobrang hirap sa buhay, pero ano ngayon? O, diba? Masagana na, mayroon ng sakyan, kung ano-ano pa, dahil sa pagtitiwalaan nila sa Panginoon. Ayun. So, dapat palagi lang tayo na manalangin sa Kanya. Ano man karamdaman natin, ano man problema, sa Kanya tayo lumapit. Mas patatagin pa natin ang ating pananampalataya. Ayan. So, yun lang ang may share ko sa umagang ito. Ano man ang nakalimutan ko o pagkukulang sa aking mensahe, ay si Lord na ang bahala na magpahatid ng mensahe sa inyo. Ayun, ako po ay ginamit lang para iparating o mabahagi ko ang nais ng Panginoon. So, tayo ay manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na natapos ko ang mensahe na ito. Naway kabayan niyo po ang lahat ng mga may karamdaman at mga may karamdaman sa umagang ito. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Huwag mo po sila hayaan na tumating sa kanila ang mga at kalungkutan o pag-question na bakit ako pa, bakit nangyayari ito sa akin. Ay kapag mo po sila, ikaw po ang patuloy na magpagaling sa kanilang mga sakit. Ilayo mo sila sa anumang kapamakan at karamdaman. Naway patuloy mo kaming gabayan sa anuman bagay, sa anumang sitwasyon. Ikaw po ang patuloy na manguna sa amin. Ikaw po ang magturo sa amin nang sa ganun ay maiwasan namin ang mga hindi dapat gawin, kundi ikaw lang ang Panginoon ang masunod o pagkatiwalaan namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Naway, gabayan niyo po kami sa aming magawain sa buong maghapon. Ikaw po ang
Ah, ang desisyon po ang masunod namin. Ano man po mga desisyon namin, ano man po mga gawain namin, naway ikaw ang aming ikaw po ang gumabay sa amin. Maraming salamat. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Annalyn, sa salita ng Panginoon na iyong binahagi sa umagang ito. Napakaganda ng salita ng Panginoon natin na pakinggan. Totoo nga po na kung tayo ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon, tayo ay kanyang bibigyan kagalingan, bibigyan ng maraming pagpapala. Kung tayo ay nakakaranas ng kanyang kabutihan, nakakaranas ng mga pagpapala niya, palagi tayong napapasalamat. Thank you, Lord, sa mga pagpapalang ito. Thank you, Lord, sa lahat ng iyong mga nagawa sa aking buhay. Pero kung nasa kahirapan tayo, totoo yung ating tagapagsalita sa umagang ito, Sister Annalyn. Sabi ni Sister Annalyn na mula sa ating Panginoon na minsan talagang ating buhay, naramdaman natin ang mga pighati, naramdaman natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Kung minsan sinisisi natin ang Panginoon sa mga nangyayari sa atin, sinisisi natin siya at nakakalimot tayo sa mga magaganda niyang ginawa. Oras na tayo nakaranas na ng mga kahirapan, nakaranas na ng mga pagsubok sa buhay natin. Napakasakit sa puso kung ganyan ang nangyari. Tayo ngang tao ay medyo meron tayong pride na after mong ginawa ang lahat sa isang kaibigan, after mong tulungan siya, at sa huli ay siya rin ang maninira sa'yo, masakit nga sa damdamin Napakahirap tanggapin na yung kaibigan mo, tinurong mong best friend, ay siya pang maninira sa'yo, siya ang magkikwento sa'yo, ikikwento ka sa iba, yung ganitong ganyan, ganito siya. So, ikikwento yung mga ganong mga ugali mo. Napakasakit na sila pa yung magiging traidor. How about ang Panginoon? Na binibigay niya ang lahat. Binigay niya ang buhay niya para sa atin. Ibinigay niya ang lahat-lahat sa atin, pagpapala. Binibigay niya ang lahat ng kanyang kakayahan para sa atin, ang kanyang pagmamahal. Iniintindi niya tayo sa lahat natin pagkukulang sa kanya. Pero bakit kaya? Makaramdam lang tayo ng mga mali, makaramdam lang tayo ng hindi maganda sa ating sarili, makaramdam lang tayo ng sakit, makaramdam lang tayo ng mga trials na parang hindi natin kakayanin. Palagi nating tinuturo, bakit Panginoon? Bakit mo hinayaan na ganito, ganyan? Napakasakit sa panig ng Panginoon ang mga ganong salita natin. After nating nagpapasalamat sa Kanya noong mga magagandang bagay, pero nung kahirapan ng naramdaman natin, siya na ang tinuturo natin, parang kini-question natin siya na pinabayaan tayo. Hindi natin iniintindi ang gusto niyang imensahe sa atin kung bakit tayo nakaranas ng ganun. So, napagandang salita ng Panginoon nating manapakinggan at nawa ay may sa puso natin ito. May ilagay natin sa ating isipan na dapat sa bawat bagay talaga ay malaman natin kung anong layunin ng Panginoon sa bawat karanasan natin sa ating buhay-buhay. Na sa ating mga buhay, kung ano talaga ang mensahe ng Diyos na gusto niyang ipahatid sa atin. Yan. So, sige po. Tayo na po ay after ng salita ng Panginoon nating napakinggan, ay tayo na po ay dumako sa ating mga prayer concern. At hayaan nyo po na ako maglilid nito. At sa ating mga prayer request, sa ating mga prayer concern, syempre patuloy natin pa rin ipanalangin ang pamilya ni Sister Angela Montaño
I think ngayon ba yung libing or bukas, ganun, hindi ko sigurado. Pero panalangin pa rin natin ang kanyang pamilya na nawa ang Panginoon ang siyang mag-comfort sa kanila, ang kanyang mga friends, ganun. So pag-pray natin na ang Diyos ang magparamdam ng pag-comfort sa kanila, na sa pagkawalan ni Sister Angela ay maramdaman nila na nandyan pa rin ang Panginoon para sa kanilang mga buhay, na nandyan pa rin ang Panginoon na handang yumakap sa kanila, na kahit wala na Sister Angela ay ang Panginoon nawa ang mas lalo nilang makita sa kanilang mga buhay. Ganoon din, magpasalamat tayo sa Panginoon para sa buhay ni Sister Hazel. I think hindi ko alam kung tapos na ba yung operation niya. So panalangin rin natin si Sister Hazel at napapasalamat tayo na I think naging successful at nakikita ko siya sa mga online parang okay na siya. So panalangin pa rin natin ang kanyang tuluyang kagalingan ng Panginoon ang siyang gumabay sa kanya at tumulong sa kanya. No? So ganun din si Sister Nadine, panalangin din natin ng kanyang pagka-depress. Maalala ko yung kanyang case, yung hindi pagpayag sa kanya na magtrabaho dahil sa kanyang case ay na-depress siya. So panalangin natin ng Panginoon ang siyang magpalakas sa kanya, kay Sister Nadine. Ayan, ganoon din, panalangin din natin ang mga churches, dati nating mga prayer concerns, ang mga churches out there, yung mga na magkaroon siya ng unity sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, na hindi lang paramihan ng membro ang mangyayari, kundi mas lalo yung paramihan ng mailigtas na kaluluwa patungo sa Panginoon. Ganun din, mga missionaries natin, siyempre huwag natin kalimutan sila. They are sacrificing their self for the ministry of God. They are going there para sila ay para sila ay manalangin, para may bahagi lang salita ng Panginoon. Ganun din, para rin natin ang ating government, Philippines, na ang Panginoon ang siyang gumabay sa kanila, at hayaan nawa ng Panginoon na maramdaman ng mga taong ito, ang ating mga opisyalis mula sa presidente hanggang sa pinakababa ang kanyang presensya, at maramdaman nila yung presensya niya at ituro niya kung paano talaga mag-lead within a godliness leaders, na ang budget ay talagang magamit para sa kabutihan ng bayan na ito. Ganon din, panalangin rin natin siyempre ang mga tao na nandyan sa mga lansangan, natutulog dyan sa lansangan. We pray for them na ang Diyos ang siyang gumabay sa kanila at tumulong. Ang ating ministry, si December United, pagpray natin ang officers, ang mga members, so pagpray natin lahat, ang ating mga family members ng bawat isa. So panalangin natin na ang Panginoon ay gabayan tayo lahat, at hindi lang tayo yung members and hindi lang yung mga officers and members ng CDCM United. Panalangin rin natin, let's extend our prayer for our non-members but they are supporting CDCM United activities, so pagpray natin ang kanilang mga buhay din. So kung kayo may mga prayer requests at mga viewers, just comment in the comment box, at kung medyo ka naman yung mga prayer request nyo, pwede nyo itong i-type at i-send sa number na 0985-867-8322, 0985-867-8322. Pwede nyo i-text dyan yung anyong prayer request at atin niyang pagtulong-tulungan na ipag-pray. Excuse me. So yun. So let's go on sa ating panalangin sa umaga pong ito, at atin itong ipanalangin lahat. So manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat pagkat nandyan ka para sa amin. Nandyan ka na gumagabay para sa amin. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na di nagmamaliw magpakailanman. Ikaw ang Diyos na binibigay mo ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, pagkat nandyan ka para sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Ikaw ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang mapupurihan, Panginoon. Hiniling po namin sa oras na ito na patawarin mo po kami, ano man ang mga naging kasalanan namin. At linisan mo po ang aming mga puso at hayaan mo na sa pagkataong ito kami po ay lumapit sa iyo ng may buong pagpakumbaba, Panginoon. Amin pong nilalapit ang mga kapatid namin na may panalangin, si Sister Angela Montaño, ang kanyang family, Panginoon. Lord, pinapalaan po namin ang family ni Sister Angela Montaño na sa kanyang pagkawala. Iparamdam mo sa kanyang family ang iyong pagyakap. I-comfort mo po sila, Panginoon, at hayaan mo na sila ay makomfort sa iyong pagmamahal, Panginoon. Iparamdam mo sa kanila na kahit wala na Sister Angela, ay nandyan ka naman para sa kanila, Panginoon. Lord, let them feel your presence into their life, Lord God. Encourage them and make them more stronger, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang siyang gumabay at tumulong sa kanila, at gabayan mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Ganon din, we are thanking also for the life of Sister Hazel. Maraming salamat pagkat ikaw ay gumagabay sa kanila. Ikaw ay nandyan para sa kanila, sa kanya. Lord, hindi ko po sigurado kung natuloy yung kanyang operation o natapos na, Panginoon. But Lord, we are praying for Sister Hazel sa tuluyang pagpapagaling mo sa kanya. Tulungan mo po siya at patuloy mo siyang gabayan. I-bless mo ang kanyang buhay at ayaan mo na patuloy siyang gumaling ng tuluyan, Panginoon, at maging masigla uli at pagaanin mo po ang kanyang pakiramdam. We are praying also, Lord God, to Sister Nadine, Lord God, na nakaramdam ngayon ng depression dahil sa hindi pagpayag sa kanya na pumunta magtrabaho. Hayaan mo po na siya ay ma-encourage at makaisip ng ibang mga gagawin para siya ay magkaroon ng financial needs na pangailangan niya. I-bless mo Sister Nadine at bigyan mo po siya ng mas lalong bigyan mo po siya ng courage to continue to serve you, to continue to be in you, Lord God. Lord, i-bless mo po siya, Panginoon. Ganun din, Panginoon, we are praying ang mga churches that different denomination, different sect, Lord God. But Lord, we are praying all these churches, Lord God, that whatever their doctrines, whatever their beliefs, Lord God, Lord, the unity of salvation doctrine ang siyang maibahagi nila sa mga tao na nananampalataya sa Panginoon, na naway ang pagmamahal mo at pagiging tagapagligtas mo ang sentro ng kanilang pagbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon, na ma-improve ang kanilang buhay bilang nananampalataya sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na maging magkaisa ang bawat churches para sa ikalalawak ng iyong mga gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We are praying also our missionaries out there, Lord God. They are sacrificing their life for your ministry, to just reach out other people, to preach your word, O Lord God. We are praying these missionaries, Panginoon, na ikaw ang gumabay sa kanila. Hayaan mo na mas lalo silang ma-encourage sa tuwing nadi-discourage sila, na sila ay ma-lift up sa tuwing nadi-disappoint sila, Panginoon. Lord, provide their financial needs at ikaw ang siyang mag-bless sa mga missionaries na ito. Proteksyon mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, we are praying our government, Philippines, Lord God. Lord, our President, hanggang sa kanyang pinakamababang na mga pinakamababang opisyales ng bansang Pilipinas, we are praying also, Lord God, that you bless them, Lord God. Make them, Lord God, feel your blessing into their life at maramdaman nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay, at hayaan mo na tanging nilang gagawin ay ang godly leading, Lord God, at gawin nila ang mas tamang gawin, at
Tanggalin mo po ang pagkagahaman, tanggalin mo po ang pagiging makamundong gawain sa kanilang mga buhay. Instead, they will think as your will, Lord God, and gawin nila ang mas tamang gawin para sa bansang ito, Lord God. Hallelujah, Lord God. I-bless mo ang aming mga officials, Lord God. Ganon din, Lord God, ang mga nangyayaring wars sa iba't ibang panig ng mundo. Lord, this is your sign of your prophecy of sign of end of time, Lord God. But we are praying, Lord, ikaw po ang siyang gumabay sa mga nanampalataya sa iyo. I-protect mo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga nangyayaring kaguluhan, at ikaw ang siyang mag-bless, Lord God, sa mga buhay-buhay nila, Lord God. Lord, let your power be on them, Lord God. Hallelujah. Ang mga worldly leaders, Lord God, naway magkaroon ng pagkakaisa sa kanilang kaisipan upang maagawa sila ng paraan upang mas lalong maging mapayapa ang bawat bansa, Panginoon. Pero this is, as you said in your prophecy, that is the sign of end of time. So, proteksyonan mo po ang bawat isa sa amin na nanampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ganon din, aming pong pinapanalangin ang mga tao na nasa lansangan, natutulog sa mga lansangan, Lord God. Lord, i-bless mo po ang kanilang mga buhay, bigyan mo po sila ng mas magandang tirahan, at ikaw ang mag-bless sa kanila, Lord God. Hayaan mo na magkaroon sila ng mas magandang tirahan, Panginoon, at gamitin mo ang kanilang mga buhay, makahanap sila ng magandang trabaho, upang sila rin ay makapagtrabaho, Lord God, ng lubusan. At sa mga pagpapalang ito, magamit ang mga ito para sila rin ay manampalataya at magtiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Hayaan mo sila na maramdaman ang iyong yakap at sila ay manampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang mapaburihan, ikaw ang may dakila, Lord God. Itaas namin ang iyong pangalan, Lord God, sa kanilang mga buhay. Lord, bless them and continue to be with them always, Lord God, ang mga street people na mga ito, Lord God. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, we are praying for our ministry, CDCM United. Lord, we are praying this ministry. Ikaw po ang mag-bless. Ikaw po ang nagpatayo nito. So, i-bless mo po, Panginoon, at ikaw ang siyang mag-lead sa amin. Sa aming mga officers, tulungan mo po kami to do your will, Lord God, for this ministry, Lord God. Ang aming mga members, kung hindi sino man ang hindi pa nanampalataya sa kanila, hindi pa tumanggap sa iyo, Panginoon, we are praying them that let them accept you into their life, Lord God, and let them feel, Lord God, your presence into their life, and let them use that life for your glory, Lord God. Use their talent for your glory, Lord God. I-protect mo po ang family ng bawat isa sa amin. Kami mismo, Panginoon, Lord, ang aming mga health, i-protect mo, Panginoon. Gawin mo po aming mas malusog upang ang mga katawan namin ito ay magamit pa na magpuri sa iyo ng lumusan, Lord God. Ang aming mga hindi membro sa CDCM, Lord God, Lord, bless them also, Lord God. We are extending our prayer to them, Lord God. Protect their life, Lord God, spiritual health, physical health, Lord God. Lord, i-bless mo po sila. Hayaan mo po sila na sila ay mas lalong manampalataya at kumapit sa iyo, Panginoon, ng lubusan. Lord, hayaan mo na maging sila ay manampalataya sa iyo ng lubusan, Lord God. Thank you very much, Lord. Thank you very much. Ikaw mapupurihan, ikaw ang maidakila sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, at dakilain ka. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. At alam namin na mga panalangin ito ay iyong narinig. Meron man kaming nalimutan, Lord, you know our heart, you know our minds, Lord God. We are praying all of them, Lord God. Lord, our viewers in our YouTube, we are praying na ikaw po ang mag-bless sa kanilang mga buhay at ayaan mo na sila rin ay mas lalong manampalataya at kumapit sa iyo ng lubusan, Lord God. Thank you very much. Ikaw mapupurihan, ikaw may dakila. Purihin ka sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito pang panalangin. Amen.
Ayan, so maraming salamat sa nagipagkaisa sa ating pananalangin sa umagang ito, sa ating mga viewers, sa ating mga kasama ngayon dito sa ating group chat. Maraming salamat at kayo ay alam ko na nagipagkaisa sa pananalangin sa umagang ito. Nawa ang Panginoon ang mag-bless sa buhay ng bawat isa at hayaan natin na ang Panginoon ang mag-bless sa ating lahat. Hayaan mo kapatid na maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Ganon din ako. So lahat tayo ay maramdaman natin ang pagpapala niya, ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Napaka buti ng Panginoon sa atin at nawa ang siya ay patuloy na gumabay sa ating lahat. Ayun. So maraming salamat muli sa ating mga nakasama dito sa ating nakasama at sa ating mga opening song, sa ating speaker at sa magko-closing song mamaya. Maraming salamat sa buhay na nagamit sa gawaing ito. So purihin ang Panginoon at atin na pong tatapusin ang gawaing ito at patuloy nating ipag-pray ang mga prayer concern natin sa ating mga personal devotions at hayaan natin na tulong-tulong nating ipag-pray ang lahat ng ito, no? So yun. So atin na pong tatapusin ang gawaing ito sa pamagitan po ng isang closing song na ihandog po sa Panginoon ni Sister Gemaline Mangayat at susundan po ng inyong ng closing prayer ng inyong lingkod. Ito po ang inyong naging presider ngayong umagang ito, Brother Joseph Agnad, napapasalamat at nagsasabing magandang oras at ang Diyos ang magpala sa bawat isa. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender
Muli tayong manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat pagkat nandyan ka para sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness, for your love. Thank you for being with us, Lord God. Thank you for giving us the opportunity to serve you, Lord God, into our life. Lord, we are surrendering all to you. Yes, Lord, we are surrendering all to you. All our weaknesses, all our lahat po ng aming aming mga kahinaan, we are surrendering to you, O Lord God. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napainggan sa umagang ito. Hayaan mo na tumimo sa aming mga puso't isipan at ito ay magamit namin sa araw-araw namin pamumuhay. Na malaman namin ang tunay mong layunin sa aming mga buhay. Purihin ka at idakilain ka. Ngayon po, Panginoon, sa maghapong ito, sa lahat namin gagawin, iyo po kaming gabayan, tulungan, Lord God, sa pagpasok ng bawat isa sa kanilang mga trabaho. Hayaan mo, Lord God, na sila ay proteksyonan mo po ang bawat isa sa amin upang makarating sa aming mga trabaho ng matiwasay at makabalik sa aming mga bahay na matiwasay. I-bless mo po ang bawat isa sa amin at ikaw ang siyang mag-bless sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, let us feel your presence at this day, Lord God. At hayaan mo na ang mga estudyante na papasok din sa kanilang paaralan. I-bless mo ang kanilang mga buhay at sana ay magawa nila ang kanilang mga asignatura na matiwasay, Lord God. Maraming salamat. Purihin ka, dakilain ka sa aming mga buhay. At lahat ng ito ay binabalik namin sa iyong pangalan, Panginoong Diyos na aming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.